Good day, brothers and sisters in Christ. Pasensya na kayo, medyo natagalan tayo bago mag-video uli. Pero ito yung dapat alam natin na ang kagalitan ng Panginoon sa ating mga nagkakasala dito sa mundo ay talagang totoo. Basahin natin ang Revelation 16 verse 1 para malaman natin kung ano ba talaga ang parusang ibibigay ng Panginoon sa atin. Na pag hindi tayo nakapagsisi, ito talaga ang mangyayari. Ang sinasabing, mali-left behind tayo. Kasi, ayon sa Biblia, bago ibuhos ng Panginoon ang kanyang galit, ay aagawin mo na yung mga taong nasa kanya. So, basahin natin mga kapatid ang Apocalypse o Revelation chapter 16 verse 1. Sis, pakibasa. And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels, Go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. Sa Tagalog, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa pitong anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang pitong mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. Sa pangalawa, sis, pakibasa. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nagsisamba sa kanyang larawan. Ito mga kapatid, malapit na na dumating o kaya introduce ng mga false prophet ang the false Messiah o the false Christ. Ang sinasabi rito na umayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda. Ito na mga kapatid. Yung sinasabing the mark of the beast, may tanda ng hayop na yaon at na nagsisamba sa kanyang larawan. Kasi mga kapatid, yung false Christ sa darating magpapagawa yan ng kanyang image. Diba? Kaya sinasabi nito, worship of the beast. Yung false Christ yan, beast. At nagsisamba sa kanyang larawan kasi magpapagawa ng larawan yon. Ang pagkakaiba nitong image nito, gagalaw at magsasalita yan. Kasi yan, ang brain nun ay AI o Artificial Intelligence. Parang robot at the same time. Next, pakibasa, sis. And the second angel poured out his vials upon the sea, and it became as the blood of the dead man, and every living soul died in the sea. Sa Tagalog, at ibinuhos ang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay, at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nanga sa dagat ay nangamatay. Kasi yung dugo na yan, mga kapatid, na ibubuhos dyan, ay magiging lason yun. Panahon ng Egypt, noong panahon ni Moises, ginawa na yan ng Panginoon sa mga taga-Egypt. Sa pang-apat, sis, pakibasa. And the third angel poured out his vial upon the rivers and fountains of waters, and they became blood. Sa Tagalog, at ibinuhos ng ikatatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Yan mga kapatid, malalaman natin na mga panahon na yan, pag yung the wrath of God ibinuhos talaga sa atin, wala tayong ligtas. Lahat ng tubig, maging dito man dito, lahat ng tubig ng mga batis dyan, o kahit na yung mga deep well sa ilalim, ang sinasabi rito, magiging dugo. Means ano yan? Lason din. Sa susunod
Sis, And pakibasa. I heard the angels of the water say, Thou art righteous, O Lord, which art unwashed, and shalt be, because thou hast judged thus. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon. Ha? Tapos sabi niya sa pang-anim, sis, pakibasa mo. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. Sa Tagalog, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Ibig sabihin, kahit nung araw pa, pinapatay ng yung mga kontra sa Panginoon na hindi maniwala sa Panginoong Hesus, ipinapatay ang unang mga propeta at maging mga disciples. Ang sinasabi rito, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat dapat sa kanila. Yan. Kaya that time, pag dumating yan, marami talagang mamamatay. Pakibasa, sis, sa pang-7. And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Diba? Kaya napakahirap ito, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Pag hindi tayo nakapagsisi at pag tayo na left behind, asahan natin na magdaranas talaga tayo ng mga ganitong kagalitan ng Panginoon. Next, sa 8 And the pakibasa. fourth angel poured out his vials upon the sun, and power was given unto him to scorch men with fire. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ang apoy ang mga tao. O mga kapatid dito. Ibinuhos doon sa araw, anong naging resulta? Yung epekto sa atin bumalik, di ba? Sabi niya, ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya ng masunog ng apoy ang mga tao. Hitan mo yan Next, pakibasa And sis. men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which had power over those plagues, and they repented not to give him glory. At nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang sila'y luwalhatiin. Tingnan mga kapatid. Kung dumating ang araw na masinasabing pagkatapos na agawin ng Panginoon ang mga tao niya. Sino ba yung mga tao niya? Kundi yung mga taong hindi nagpapadala sa pagkamoderno ng mundo. Ibig sabihin, nakapagsisi, kasi sabi ng Panginoon, kung walang pagsisisi, hindi niya matagtagpuan ang kalangitan. Nakapagsisi, araw-araw, humingi ng tao sa mga kasalanan. Sila yung mga taong born again into spirit. Sila yung aagawin ng Panginoon. Yung mga left behind dito, yung mga taong lukewarm Christians na akala nila sila ligtas. Pero totoo pala hindi, kasi pag hindi mo nakilalang ikaw nagkasala din, hindi ka talagang mapabilang sa mga the bride of the groom. Tapos, next. And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Sa Tagalog, at ibinuhos ang ikalima ang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na yaon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Kita mo mga kapatid. Ang sabi rito, yung malilive behind under the authority
ng beast na darating o kayang false Christ na yan darating, kalain mo, ay papagdidilimin ng Panginoon ang panahon. Ayan sinasabi, at ibinuhos ng ikalima ang kanyang mangkok na sa luklukan ng hayop na yaon, at nagdilim ang kanyang kaharian, at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap. Ito mga kapatid, yan talaga ang mangyayari. Bakit ba mararamdaman mo lahat ng parusa? Dahil the time tumanggap ka na ng mga tanda o receiving the mark of the beast, at nag-worship ka sa beast o kaya false Christ na darating. Mga kapatid, ito ang sinasabi na Biblia na sadyang mangyayari sa atin, sa ating mga kasutilan na ayaw nating maniwala sa katotohanan. Ang katotohanan po itong Biblia. Bilang kapatid ninyo ako, winawarningan tayo ng Biblia, o ako naman binabasa ko na iparating ito sa inyo. Sa susunod, sis, pakibasa. And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga gawa. Nakita mo mga kapatid? Ibig sabihin, kung ito importante nating malaman, itong Revelation 16 o Apocalypse 16, dapat nating malaman na although ma-left behind ka, o kaya makatanggap ka ng tanda, maaari pa rin maligtas ka kung ito'y narinig mo. Sinasabi rito, at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat, at hindi sila nangagsisi kanilang mga gawa. Kita mo, ibig sabihin, inaantay pa ng ating Panginoon, ng Creator, ang pagsisisi. Kaya yung pagsisisi, importante. Paano kung hindi ninyo narinig ito at ayaw naman ninyong makinig? Yan maging problema. Kaya sabi ng Biblia, kaya tayo napahamak dahil sa ayaw tanggapin o makinig ng totoo, ng katotohanan. Okay, next. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Sa Tagalog, at ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates, at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Kita mo na yan. Saan yung mga sikatan ng araw? They call it east. Ang mga east na yan, itong ating silanganan, itong sinasabi rito, the king of the east, maaring China, maaring Turkey, maaring dyan sa mga Middle East na yan. Tapos sa susunod, sa 13, And I saw that 3 unclean spirits like frog come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. sa Tagalog, at titipunin sila sa dakon na sa Hebro ay tinawag na Armageddon. Saan po natin makikita ang Armageddon? Ayon sa Biblia, ito ay sa mismong lugar ng Israel. Diyan natin makikita yan. So, next. And the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, It is done. Sa Tagalog, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Nagawa na. So, ano yung sinasabi rito? Ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na. Ibig sabihin, yung galit ng Panginoon, naibigay na sa atin. Naibigay na sa atin. Ngayon, next. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake,
such as was not since men were on the earth, so mighty an earthquake and so great. Sa Tagalog, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Tinang mga kapatid, talagang nakakatakot ngayon pala mag-isip-isip tayo. Talagang kung ikaw ay malileft behind, magdaranas ka talaga sa ganitong pasakit. Next. And the great city was divided into 3 parts, and the cities of the nation fell. And great Babylon came in remembrance before God, to give unto her the cup of wine of fierceness of his wrath. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa 3. Alin ang sinasabing dakilang bayan? Ang Israel. Sinasabi rito, ang Israel. At ang mga bayan sa mga bansa ay nangaguho. Walang matitirang hindi guguho talaga kahit saan ka man maroon. At ang dakilang Babylonia ay napag-alaala sa panginingin ng Diyos upang siya'y bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Babylonia, the old Babylon. Ito yung ni Nebuchadnezzar. Kaya pag dumating talaga ang Panginoon, in the day of the Lord, wala tayong taguan kahit saan tayo magpunta na mga bansa. Lahat yan ay iguguin na ng Panginoon. Next. And every island fled away, and the mountains were not found. At tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Tingnan mga kapatid. Talaga ibig sabihin, ang tindi. Kung nawala na yung mga bundok na yan, hindi na matagpuan. So next. And there fell upon men a great hail out of heaven, every stone about the weight of a talent, and men blasphemed God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. At malaking granizo na kasinlaki ng talento ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Tingnan mga kapatid. Imbes na the time, kung ma-left behind man tayo, dapat it's a time for praying, it's a time for repenting. Dapat ganun. Hindi kundi namumusong patay, inahamon pa natin yung Panginoon. Di ba? Kaya napakahirap niyan. Kahit anong hamon kontra sa Creator, wala tayong magagawa. Kaya mahirap mga kapatid. Next. Sa chapter 16 from 1 to 16 verses. Ayan mga kapatid. Kaya ibig sabihin, ito yung mga sa panahon natin, the end time prophecy, dapat ito yung ating ipangaral sa mga tao, tayo mga nangangaral ng Biblia, dapat ito ang ating basahin sa mga tao na somehow, kung malaman nila na mayroon palang pasakit o kagalitan ng Diyos na mangyayari sa atin, baka sakaling may isa, dalawa na bumalik sa Panginoon. Ang sistema ng pagbabalik, kundi yung takot, di ba? Kasi sinasabi na, kung may takot ka sa Panginoon, iyan is the beginning of wisdom. Ay sinasabi, wisdom means pagsisisi na matakot sa Creator na. Kasi ito mga kapatid, hindi naman nangangulugan niya na yung John 3:16 na ganito na lamang pagmamahal ng Panginoon sa ibinigay sa lahat na ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang manalig at manampalataya ay maliligtas. Hindi ganun kadali yun eh. Kung hindi tayo nagsisisi at hindi tayo gumagawa ng ayon sa Panginoon, hindi rin tayo maliligtas. At sinasabi ng Biblia, hindi ba nang pare-parehas talaga na yung gumagawa ng mabuti at yung masama, parehas lang mapupunta sa heaven? Hindi po ganun. Ang sinasabi ng Biblia, there is appointed time to everyone wants to die, then judgment. Laging judgment. At sinasabi niya na ang hell is real. Diba?
Sinasabi niya rin na ayaw ng Panginoon na lahat ay mapahamak, bagkus ang lahat ay natasan niyang magsipagsisi. Kaya kung tayo ay lagi nating sasabihin tayo malakas, may pera tayo, may kapangyarihan tayo, dahil nanunungkulan tayo sa gobyerno, may tinapos tayo na, alam niyo mga kapatid, itong lahat na yan, mga ganyan, ay yan ang mga tukso sa atin. Pero in reality, sabi ng Panginoon, pag tayo namatay, lahat ay limot. Di ba? Lahat ay limot. Saka, ang journey natin dito sa lupa, hindi lang nagtatapos sa mamatay ka na, no. Maganda pa ngayon na buhay pa tayo rito, pwede pa tayong marinig ng Panginoon sa ating pagsisisi. Pero once na tayo namatay, kung saan ka man nadirect, kung saan man ang naparoon ka, kasi there are two ways ang sinasabi niya, hell and paradise. Paradise means good environment and hell is bad environment. Dalawa lang po yan. Pag nandun, wala ka ng kapasidad na umatras pa. Wala na po, wala na. Antimano, kahit anong dasal lang gawin natin doon sa namatay na wala na kayong magagawa dahil yung po ay nakalagay na sa judgment. Ang judgment yung kundi pumunta ron. Kaya mahirap po yan. Kaya at may panahon pa, magsisi po tayo. Huwag tayong padadala sa ating mga pilosopong mga pag-iisip dahil yan ay kagagawa ng kalaban ng Panginoon na si Satan. Kasi ang gusto niya lahat ay mapunta sa kanya. Lalo ngayon ay parating na yung false Christ at ang pagtatatak. Bakit ba cashless? Kasi ito na sa mga programa. Tatanggal ng pera, parang lahat. Hindi na makabili. Isa nasabi sa Revelation 13 verse 16 to 18, nakalagay dyan, no one can buy or sell without the mark of the beast. Diba? Gigipitin talaga tayo at pag isa pang pagkakamali natin, kahit matuwid tayo ngayon, kung dumating ang mga araw na yan, tayo ay tatanggap ng mga tanda. Receiving the mark of the beast at worship of the beast in the day of the Lord Jesus Christ, itatapon tayo pare-pares the lake of fire. Wala nang konsiderasyon. Kasi, kaya ang Biblia ginawa ng Panginoon niya para ating batayan. Dapat sana tayo naman nangangaral ng Biblia, ituro natin kung ano ba talaga ang pinaka-importanting mithiin ng Panginoon sa atin. Hindi yung bala na nga kayo. Ayaw kang mag-comment tungkol dyan sa mga titings na yan. Bala na lang kayo dyan. Salamat mga kapatid. At kahit papano, nabasa natin ang mga ilang passage ng Biblia na kung ito ating isa sa puso at isa sa isip ay maliligtas tayo. 100% maliligtas po tayo. In the name of our Lord Jesus Christ, Yeshua the Messiah. Amen.